Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tututok sa territorial defense ang kauna-unahang malawakang pagsasanay ng Philippine Army. Ang large-scale training na pinangalan ng Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan ay lalahukan ng 4 hanggang 5,000 sundalo ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Edniel Parosa. Pasado na ang kauna-unahang large-scale o malawakang training exercise ng Philippine Army na pinangalanang CATEX Katihan. Ayon kay Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, lalahukan ng 4,000 hanggang sa 5,000 sundalo ang Combined Arms Training ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Tinawag ni Galido na makasaysayan ang pagsasanay na layong hasain ng Army sa paglipat ito ng focus o pagtutok wala panloob na seguridad patungong external territorial defense. Ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, paalala ito ng pangangailangan para sa isang malakas na hukbong katihan kahit halos nalansag na ang lahat ng aktibong guerrilla front ng New People's Army at nakaranas na umano ng leadership vacuum ang Dawla Islamiyah. Batay sa report ng Armed Forces of the Philippines, matatandaang noong nakaraang taon, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kasama ang Philippine Army sa posibleng mag-operate ng BrahMos supersonic missile na malapit nang matanggap ng Pilipinas mula sa India. Hindi naman binanggit ni Galido kung kasama sa nakaumang na pagsasanay ang espesipikong paggamit sa nabagit na coastal defense missile na binili ng bansa sa sabak sa CATEX Katihan. Maging ang ilang tauhan ng Army sa Visayas at Mindanao nadadayo pa sa Camp O'Donnell sa Capas Tarlac sa Marso 22. Kasabay nito ay ka-127 Philippine Army Day na sasaksihan mismo ni Commander-in-Chief President Bongbong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine National Police na palakasin ang communication system nito para sa emergency situation. Ayon kay PBBM, dapat ay maging mas strategic sa pagkuha ng mga communication equipment ang kapulisan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Dapat ay magkaroon ng mas maayos at matibay na sistema pagdating sa komunikasyon ang Philippine National Police, lalo na sa tuwing may mga emergency operation o panahon ng sakuna. Ito ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa PNP sa ginanap na command conference nito. Giit ng Pangulo, dapat ay maging mas strategic sa pagkuha ng mga communication equipment ang kapulisan. Paraan niya maging maayos ang interoperability sa kanilang operasyon, lalo na sa mga emergency situation o sa mga disaster response. Sa mga ganitong operasyon, ayon sa Pangulo, dapat ay palakasin ang kanilang koordinasyon. Paliwanag pa ni Marcos, sa procurement ng kanilang communication equipment, dapat ay pumili ang kapulisan ng naaayon sa kanilang lokal na sitwasyon. Inatasan ng Pangulo si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na magkaroon ng plano para mas mapaigi ang komunikasyon sa bawat isa at sa paghahatid ng mga report sa publiko. Dagdag pa ni Marcos, kahit ang digital radio ng mga pulis, hindi anya umaabot sa 40% sa kahit anong kategorya.
Ayon sa datos, as of February 14 ay malayo pa ang PNP sa pagkompleto ng kahit kalahati ng requirement para sa kanilang communications equipment. Nagkakahalaga ng mahigit 645 million pesos ang mga gamit na nakatakdang kompletuhin ng PNP para sa kanilang communication equipment. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinakita ng Department of Transportation o DOTR ang isa pang mas murang tradisyonal na disenyo ng modern jeep. Ayon sa kagawaran, mas mura ang modelo na ito kumpara sa mga imported na jeep na nagkakahalaga lamang ng nasa 2 milyong piso. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Christian Manyo. Ipinresinta sa Department of Transportation ang isa pang modelo ng modern jeep para sa Public Utility Vehicle Modernization na gawa ng Philippine Black Hawk Auto Corporation na kinuha ang disenyo sa mga jumbo jeep sa Makati ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP at pasok sa standard ng modern jeep kung saan mas mataas at pwedeng tumayo kumpara sa mga tradisyonal na jeep, battery operated, mayroon ding aircon, CCTV at kayang magsakay ng hanggang 30 pasahero. Ayon kay Marquez, ito ay mas mura kumpara sa mga imported na jeep na nagkakahalaga lamang na nasa 2 milyong piso. Sa tanong kung kaya itong bayaran ng mga ordinaryong tsupera, sagot ni Marquez, ang mga kauri nitong jumbo jeep na tumatakbo sa Makati ay kayang kumita at makapag-uwi ng 3,000 piso kada araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Namahagi ang Department of Agriculture ng nasa 900 million pesos na halaga ng agri-fisher interventions para sa mga kababayan nating Ilonggo na magsasaka at mangingisda. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. May kabuuang 909.68 million pesos na halaga ng agri-fishery interventions ang iginawad ng Department of Agriculture sa mga Ilonggo na magsasaka at mangingisda nitong araw ng mga puso. Higit 500 magsasaka ang nakatanggap ng higit 2 milyong cash assistance mula sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA sa pamamagitan ng DA ng Western Visayas Regional Field Office. Ito ang programa na makatutulong sa mga magsasaka para sa kanilang mga plano at darating na proyekto. Sa kabilang banda, nakatanggap din ng nagkakahalagang 8.5 million pesos kadiwa financial grants ang Iloilo Science and Technology University, Pavia Livestock Growers Association, Pavia Entrepreneurs Multipurpose Cooperative, Kooperatiba Natin MPC at Panay Darag Chicken Breeders Association na magagamit nila sa merkado at value-adding activities. Nakatanggap rin ng local government units ng Iloilo ng No Objection Letter o NOL1 para sa Philippine Rural Development Project o PRDP Infrastructure Development Projects na nagkakahalaga ng 885.52 million pesos. Makatutulong mga suportang pinansyal na ito mula sa kagawaran para mas mapalawig at mas bigyang prioridad ang mga plano para sa sektor ng agrikultura at matulungan ng mga Ilonggo na magsasaka at mangingisda sa kanilang hanap buhay. Mas mabilis na internet connection. Yan ay matapos na ilunsad ni PBBM ang bagong Fiber Cable Network Project na siyang makatutulong sa mas mabilis na internet connection. Yan ay matapos na ilunsad ni PBBM ang bagong Fiber Cable Network Project na siyang makakatulong sa mas mabilis na internet connection sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Domestic Submarine Cable Network Project o PDSCN na siyang makakatulong sa pagpapabilis ng internet connection sa Pilipinas. Ang PDSCN ay isang fiber optic network na nakalinya sa ilalim ng lupa at karagatan sa tulong ng pagbuo ng pipe connections. Inaasahang aabutin ang supply nito mula sa probinsya ng Quezon hanggang sa Zamboanga. May habang 2,500 kilometers ang nasabing fiber cable network at kinilala bilang pinakamahaba at may pinakamataas na kapasidad na kayang makapag-supply ng internet connection. Ayon kay PBBM, makakatulong ito sa mas lalong ikauunlad ng bansa, lalong-lalo na sa pag-usbong ng AI computing data centers
at technology-centric business base. Tiniyak rin ng Pangulo na ang proyektong ito na $150 million ay hindi lamang makatutulong sa mga proyektong pangkasalukuyan, kundi pati sa mga long-term innovations ng administrasyon. Nagpasalamat naman ng Pangulo sa Infinivan Incorporated, Globe Telecom at Eastern Telecommunications sa pagsasakatuparan ng proyektong ito at sa bansang Japan sa pakikipagtulungan dito at inaasahan niya ito ng mas marami pang ugnayan sa mga susunod pang taon. Pumalo sa all-time high noong nakaraang taon ang cash remittance o pera padala ng mga overseas Filipino workers ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Pumalo sa all-time high na $37.2 billion ang pera padala ng mga overseas Filipino worker noong 2023. Ayon sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 3% itong mas mataas kumpara sa $36.14 billion na naitala noong 2022. Noon lang Desyembre, sumipa sa $3.63 billion ang remittances, halos 4% na mas mataas kumpara sa $3.5 billion noong 2022. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, nagkaroon daw ng surge sa pera padala ng mga OFW at palitan ng pera noong Christmas holiday season. Sa kabuuan, ang bulto ng pera ay mula sa Amerika na may 40.9%, sinundan ng Singapore na may 7.1%, Saudi Arabia na may 6.2% at Japan na may 5%. Resulta umuna ito ng tumaas na deployment ng mga OFW dahil sa patuloy na pagsipa ng demand sa foreign workers. Itatayo naman sa Pilipinas, partikular na sa Northern Samar, ang unang tidal power plant sa buong Southeast Asia. Makatutulong daw ito na mas magkaroon ng sustainable at masiguro ang supply ng kuryente sa renewable energy source na nasabing lugar. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Itatayo sa Kapul Island, Northern Samar sa kahabaan ng San Bernardino Strait ang magiging unang tidal power generation plant sa Southeast Asia. Inaward ng Energies PH Incorporated na proponent ng proyekto sa pamamagitan ng affiliate nitong San Bernardino Ocean Power Corporation ang engineering, procurement and construction contract o EPC sa UK-based Inyanga Marine Energy Group para sa 1 megawatt project na itatayo. Gagamitin ng Inyanga ang hydrowing tidal stream technology nito at ikokonekta ang tidal stream turbines sa electrical network ng Kapul, isang off-grid island na kasalukuyang umaasa sa 750 kilowatt diesel power plant. Ayon pa sa Inyanga, inaasahang magre-resulta ang nasabing proyekto ng reliable, sustainable at cost-competitive alternative form of renewable energy sa nasabing lugar at magbibigay ng 24/7 na supply ng kuryente. Inaasahan din naman na matapos ang nasabing proyekto sa taong 2025 ay target din ng kumpanya na makapagpatayo din ng nasabing tidal project sa iba pang off-grid site sa Pilipinas. Napapanahon na daw ayon sa isang senador na bumuo ng isang Department of Disaster and Resilience na tututok sa kahandaan ng mga Pilipino sa banta ng mga kalamidad sa Pilipinas. Narito ang iba pang detalye sa report ni June Di Makuta. Napapanahon naman ang pagbuo ng tanggapang tututok sa kahandaan ng bawat Pilipino sa banta ng mga kalamidad sa buong bansa. Ayon kay Senator Bongo, batay sa kanyang Senate Bill No. 188 na nagpapanukala sa paglikha ng Department of Disaster Resilience o DDR, sa pamamagitan naman nito ay makapag-establisa ng mga mas epektibo at sistematikong hakbang ang mga mamamahala rito sa layuning mapapababa umano ang impact o epekto ng disaster sa buhay ng bawat Pilipino sa buong bansa. Ang panukalang DDR ay may layuning ma-centralize ang disaster response and resilience, kaakibat ng pagkikipag-ugnayan para sa mas epektibong approach sa layuning maprotektahan umano ang buhay ng bawat Pilipino at maibsan ang socio-economic impact sa bansa sa panahon ng matitinding kalamidad. Labis naman ang pasasalamat ng mga landslide victims ng Barangay Masara sa tulong pinansyal at mga pagkain na ipinaabot ng butihing senador sa pamamagitan ng kanyang malasakit team.
Patuloy ring nakikipag-ugnayan ng malasakit team sa LGUs para sa ongoing support sa landslide victims at bumisita sa mga bahay-bahay dala ang tulong habang 18 individuals din ang binigyang financial assistance at mga grocery packs. Sa muling pagbangon ng Davao de Oro na matinding naapektuhan ng serye ng kalamidad, kaakibat nito ang contributions ni Senator Bongo sa infra-projects tulad ng itatayong multi-purpose building sa Compostela, constructing ng Moncayo Compostela Valley Beruela Road at ang pag-improve ng Moncayo Public Market. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DZRH. Ako si RH19, June Di Bakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nasungkit at opisyal lang ibinigay sa San Miguel Corporation ang kontrata para sa privatization ng Ninoy Aquino International Airport. Sa isang press conference, inanunsyo na may offer na 82.16% na gross revenue o kita ang SMC para sa pamahalaan. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Christian Manyo. Opisyal nang ibinigay ng Department of Transportation sa San Miguel Corporation o SMC Sub and Company Consortium ang kontrata para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Public-Private Partnership Project matapos maungusan ang tatlo nitong kalabang consortium sa bidding. Sa press conference sa NAIA, ang San Miguel ay may offer na 82.16% na gross revenue o kita para sa pamahalaan. Mas mataas ito ng hindi hamak sa alok ng losing bidders na GMR Airports Consortium na 33.30% at Manila International Airport Consortium na 25.91% na gross revenue lamang. Samantala, bukod sa gross revenue, magbibigay din ng 30 billion pesos na paunang bayad ang San Miguel sa gobyerno at mayroon ding annual fee na 2 bilyong piso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Better news naman tayo sa usapang showbiz. Luis Manzano at Jessie Mendiola muling nagpalitan ng matatamis na I do. Church wedding ng dalawa ginanap sa Palawan. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating showbiz angel. Muling nagpalitan ng matamis na I do sina Luis Manzano at Jessie Mendiola. And this time sa pamamagitan naman ng isang church wedding ceremony. February 15, a day after Valentine's, ikinasal ang dalawa sa Coron, Palawan. Bago ang naturang wedding, isang welcome dinner party din ang ginanap. Habang noong nagdaang araw ng mga puso naman, ibinahagi ni Jessie ang ilang pictures sa kanyang Instagram habang pinapanood ang paglubog ng araw sa beach. Kung matatandaan, buwan din ng Pebrero taong 2021, unang ikinasal sina Jessie at Luis sa pamamagitan ng civil wedding ceremony sa Batangas. Habang noong sumunod na taon, isinilang ng aktres ang kanilang baby girl na si Rosie. Congratulations! At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napapa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang bagong fiber cable network project na inilunsad upang makatulong sa pagpapabilis ng internet connection sa Pilipinas. Malaking hakbang ito upang mas mapalawig pa ang pag-unlad ng Pilipinas at makasabay sa pagbabago ng mundo, lalo na sa teknolohiya at komunikasyon. Alam naman natin na isa ang internet connection sa Pilipinas na matinding suliranin ng mga Pilipino dahil sa bagal at madalas na aberya na nararanasan ng karamihan. Kaya naman, inaasahan na sa tulong nito ay makatutulong na maibsan at masolusyonan ang mabagal na internet connectivity sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.